Umpisahan po natin ICC, mga bossing. Sabi ni Rising, Flag TV, hello, new subscriber, idol. Ayan, salamat po. So sa umpisa natin mga kababayan, yung International Criminal Court. Kaya ang dahilan, Ma'am Maritel T, Blessed Sunday, morning Sir Mark, magandang umaga din po sa iyo. No? Yung International Criminal Court po kaya ang dahilan kung bakit nila gustong agawin o nagmamadali silang agawin ang pwesto ng pagka-presidente kay PBBM, mga bossing. Gusto ko po munang makita ang inyong mga kasagutan dyan. Ano? Kung kayo po ba ay naniniwala dito. Ako po kasi, mga bossing, so habang ine-explain ko, ako po, isa po yun sa nakikita kong dahilan nila kung bakit patuloy pa din po ang paninira nila sa ating Pangulo, mga kababayan. Di ba po kahit na ayan, kagaya niyan, BBM at Maria, may relasyon, may pa-question mark pa po sila. PBBM, nagpupulburon, lalabas na ang pulburon video, etc. Sandamakbak, mga bossing. Hindi na po yata mauubusan ng mga paninira itong mga DDS po, mga bossing. Sabi ni Mabuhay, SMNI, isarado na yan. Baka nalalapit na po yun, mga kababayan. Ako po, mga bossing, kasi sa nakikita ko po sa kanila, mga kababayan, patuloy-tuloy lang po sila paulit-ulit, pajulit-julit, kahit na po sinabi na ng ating Pangulo na hindi natin papayagan yan na makapasok sa ating bansa ang International Criminal Court. Kahit na po sinasabi ng Department of Justice Secretary Boying Remulla, kung sino man ang makikipag-ugnayan na mga kapulisan dyan, malilintikan at may kakaharaping parusa. Pero ang mga Duterte, mga bossing, ang mga DDS, patuloy pa din po ng paniniwala nila na makakapasok ang ICC. Mga bossing, paulit-ulit, ayaw nilang matapos iyon. Siguro, mga kababayan, ang naisip ko lang, baka totoo nga talaga 100% o siguro 80% na talagang yung kampo, ni dating Senador Trillanes talagang nakakausap na po talaga nila yung ICC. At ako po, mga bossing, naniniwala po ako dito na nakakausap po nila, mga kababayan. Hindi naman po pwede silang pigilan Wala naman pong batas na magpipigil sa kanila na kausapin ang International Criminal Court. Di po ba? Sabi ni Tessa Sanchez, ingay ng ingay yung mga wanted na kibuloy, nasaan na? Si Bantag, ano na? Sabi ni Paulo Saison, may intel din yan. Kasi kaya alam nila na andyan na sila. Yun nga po. Tapos bigla pang hihiritan ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. Yung first batch, sabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, ang first batch, una dyan, si Duterte. Yun ang sabi po ni Trillanes, mga kababayan. At ito daw po, mga bossing, kumbaga, kung hindi ako nagkakamali, mag-uumpisa ng bandang June o July, mga bossing, kailan po ba yung SONA? Mukhang itatapat pa sa SONA, mga kababayan. July po ang SONA. Tapos, siyempre, maririnig yan ni Harry Roque. Talaga pong makakapasok Nasisiraan na po sila. Nahihilo na sila kung ano po yung paniniwalaan at kung sino po yung paniniwalaan, mga kababayan. Tama nga po yan sila Sir Rego, ang iingay ninyo, nasaan yung wanted na si Kibuloy? Nasaan yung pinag-aanap ng batas na si Kibuloy? Yan nga daw po. Ay sabi ni Sir Rego, yung mga nagsasabi noon na wag papasukin ng ICC ay ngayon, sige, ICC, pasok na. Ako, naniniwala ako dyan, sir, ha? Talaga pong, yung dati, ako po, isa din po ako dati, mga bossing. Sabi ko, wag hayaan na makapasok. Sabi ko noon, hindi na ako believe, doon sa kanilang mga ginagawa at hindi na ako naniniwala doon sa kanilang mga ginagawa. Pero sabi ko pa noon, pero wag nang hayaan. At naniniwala ako sa ating presidente na hindi hahayaang makapasok ang International Criminal Court. Pero po, mga kababayan, sa dami po,
Ilang porsyento? 58% mahigit, mga bossing, ang sumisigaw na papasukin na daw po ang ICC. Ano, tapos maririnig mo pa sa dating pangulo, si Bongbong Marcos, nasa listahan ng PIDEA 'yan. Sabay sabi ng PIDEA, wala po sa listahan namin 'yan." So, gano'n. Si Bongbong Marcos nasa listahan ng PIDEA 'yan. Naku, kung hindi lang namin kakilala 'yan o kung hindi lang kaibigan, nadampot na. Dito natin mapapagtanto, mga bossing, saglit lang. Meron bang, nangyaring selective, 'no, naging selective po ba sila sa mga panguhuli? At papasok na din po dun sa isipan ng mamamayang Pilipino, mga bossing, na saglit lang. Oo nga naman, ano ba naman yung Peter Lim na ano, bakit ganito, ganyan? Yun. Kaya po, siguro napapaisip sila, naku, baka nga totoo ano, baka nga talagang papasok na, mga bossing. Paano, sabihan ba naman ni Trillanes, ang unang batch, si Duterte. Mga bandang ano yan, mga bandang July yan. So pwede pa daw i-stretch, baka baka mga August. Ang second batch daw po, mga kababayan, pasok si VP Sara Duterte. Doon sa ano, sa tawag ito, sa maa-ICC din. At bakit nga daw hindi kinakausap si Bato? Sabi ko, pagka ikaw yung mga dokumento mo walang butas ng puncher, hindi ka kakausapin yan. Ibig sabihin, hindi ka authentic. Ano? Hindi. Ang sabi ni Senator Trillanes, ikaw yung main suspect eh. Bakit ka nila kakausapin? Kayo po ba, naniniwala kayo makakapasok, mga kababayan? Lalo na po pag narinig ninyo at nakita nyo yung halos lagpas kalahati ng mamamayang Pilipino ay sumisigaw na. Sige, pasok na nang magkaalaman na. Nang malaman na natin kung talagang lumabag, no, sa karapatang pantao, mga bossing. Sabi ni Rego Adventure, grabe ang fake news ng SMNI. Ay, umasa ka pa diyan, di ba? Kung ang Rappler noon, meron silang pinaguhugutan, pero ang SMNI, kakaiba ang fake news. Puro ilusyon. Biruin mo ba naman? Ipangalandakan, isigaw nila yung ano, yung barikada. Yun pa lang natawa ako doon sa barikada na yun, tsaka yung sa 300 na may pamukpok. Biruin mo, sila may hawak ng camera most of the time, no? Para ma-dokumento lahat. Wala man lang naipakitang picture o wala man lang naipakitang video na totoong yung sinasabi ni Ka Eric. Ilabas na nila ang pulburon video, sabi ni A. Navarro. Nagagalit na po ito, mga kababayan. Iba to pag nagalit, ano? Ilabas na nila ang pulburon video nang magkaalaman na kung kailan ba yan nangyari. Iyon. Kung presidente na ba si BBM nung nangyari yan. Sa almost 2 years ni PBBM, hindi naman trabahong durugista. Ay, correct po yan. Napahaba yung komento niya, no? Kung makikita naman po natin, mga kababayan, yung mga galawan pa nga po ng Duterte, mga bossing, ang parang maano natin mapapaisip tayo, tama ba naman yan? Tama ba yung ganito, ganyan? No, biruin mo, pumunta doon ang Pangulong Bongbong Marcos, doon sa Davao mismo, mga bossing, sa mismong Davao pumunta si Pangulong Marcos para magpamahagi ng mga titulo ng lupa. Para sa inauguration ng mga kalsadang ginawa. Tsaka yung patubig. Syempre, baste, kakasigaw lang kagabi, kinagabihan, nung nung first day nung Davao mautog nila, kakasigaw lang ni Baste na na mag-resign na daw ang PBBM So, hindi pumunta. Ang nakakalungkot doon, mga kababayan, yung ginagawa o yung proyekto na yun, para sa mga kababayan niya, wala. Na politika yata. Biruin mo, pumunta ang Pangulo doon para doon sa mga kababayan mo sa Davao. Dapat ikaw bilang mayor para ipakita mo, no? Talagang sincero ka doon sa mapaganda yung buhay ng mga kababayan mo sa Davao. Happy ka dapat noon. Pero hindi. Hindi sumipot. Natulog siguro. Siguro puyat si Baste. No, mga kababayan.